Noong September 26 ng taong kasalukuyan, nagimbal ang buong mundo sa isang malaking balita kung saan ang isang masaya at magarbong selebrasyon ng bagong mag-asawa ay nauwi sa isang trahedyang tila naging masamang panaginip sa bagong kasal. Ano ang tunay na kwento sa naganap na pagkasunog ng isang event hall sa Iraq kung saan ginanap ang resepsyon? Kung saan ang naging masamang bunga na nasabing sunog ay ang pagkamatay ng mahigit 100 mga dumalo sa nasabing kasalan. Saan nga ba nagkamali ang mga organizers, pati na rin ang may-ari ng nasabing event hall? Ang lahat ng yan ay ating sasagutin dito sa ating bagong video. Sina Revan 27 taong gulang at Hanen na 18 taong gulang naman ay nagpakasal noong September 26 lamang ng taong kasalukuyan sa bansang Iraq. Dahil ang dalawang kinasal ay mga Christian gaya ng Pilipinas, ang mga kamag-anak na magkabilang partido ay present noong araw na yon. At dahil matagal na pinagplanuhan na mag-asawa ang nasabing kasal, ay talagang pinaglaanan nila ito ng matagal na oras, pagod at maraming mga pera. Kumuha sila ng mga organizers, videographers at photographers upang mas lalong may dokumentaryo at makuhanan ang unang araw ng pagiging mag-asawa. Magarbo rin ang mga suot ng mag-asawa, gayon din ang mga bisita ng bagong kasal. Matapos ang seremonya sa simbahan at nangakong habang buhay na magsasama hanggang kamatayan ang dalawa, ay tumungo ang lahat sa Al-Haytham Reception Hall kung saan ay tutuloy dito ang naturang magarbong selebrasyon. Ang nasabing hall ay matatagpuan sa Karakosh o tinatawag din na Bakdida, ang lugar sa Iraq kung saan ito ang pinakamalaking Christian town sa nasabing bansa. Halos 50,000 na mga Christian o mga Katoliko ang sinasabing namamalagi dito o nakatira sa Karakosh. Sa reception hall ng Al-Haytham ay mayroong humigit kumulang na 1,000 mga bisita ang tumungo dito upang saksihan ang karugtong ng kasiyahan. Matapos ang hapunan ng mga bisita, gaya rin dito sa atin, ay nagkaroon din ng sweet dance o slow dance ang bagong mag-asawa. Bago pa sumayaw sa harapan ang mag-asawa, ay inilapag muna ng mga organizers ang sinasabing 4 na mga paputok o mga fountain sa paligid ng mag-asawa. At sa tagpong yon ay sinindihan nila ang nasabing fireworks kasabay ng pagsasayaw ng mag-asawa sa gitnang bahagi ng bulwagan. Pero ang desisyong ito pala ang magpapabago sa masayang pagdiriwang noong gabing yon. Dakong 10:40 ng gabi noong habang nagsasayaw ang dalawa at nakasindi ang fountain na paputok, hindi naisip ng mga organizers na pagsisimulan ito ng isang malaking sunog. Umabot kasi ang taas ng fountain sa bandang kisame kung saan ay may mga kurtina na nakadekorasyon dito. Mabilis na kumalat ang apoy sa kisame hanggang sa madamay na din ang mga light materials na nasa paligid. Nagbagsakan sa ulo ng mga bisita ang mga nahuhulog na mga nasusunog na mga kurtina. Dito na naalarma ang lahat hanggang sa kanya-kanya na sila ng takbo upang isalba ang kanilang mga sarili. Naging mabilis ang paggapang ng apoy dahil na rin sa mga bagay na madaling masunog sa nasabing hall. Ilang minuto pa ay biglang namatay ang ilaw sa paligid na nagdagdag pa para magpanik ang mga tao dahil hindi nila nakikita ang mga pupuntahan nila dahil sa dilim ng paligid. Ang ilang mga bata ay nawalay sa kanilang mga magulang dahil na rin sa kaguluhan. Mabilis na nilamon ng apoy ang venue at naging mausok na din ang paligid. Ang ginawa naman ng mga bumbero noong dumating sa lugar ay giniba nila ang isang bahagi ng pader ng nasabing hall, pero tila huli na ang lahat dahil marami na ang nasuffocate at nawalan ng buhay sa pangyayari. Ang bagong kasal na sina Revan at Hanen
ay dumaan sa pintuan na bahagi ng isang kusina ng hall, kaya ang mag-asawa ay ligtas na nakalabas ng nasabing resepsyon. Nung maapula ang sunog, dito na nakita ng otoridad at ng mga tao ang nakakapanlumong mga tagpo. Ang iba ay natupok na nagliliyab na apoy, ang iba naman ay nakahiga at nakaupo at nawalan na ng buhay dahil sa suffocation. Pag-iimbestiga na ginawa dito, sinasabing mahigit 100 mga guest ang namatay at 150 naman ang naging kritikal at ginagamot sa mga ospital. Pero sa pagdaan ng mga araw, ang ilang mga taong nasa kritikal ang kondisyon ay isa-isa na ring nawawalan ng buhay sa mga ospital. Gayunpaman, sa side ng babaeng si Hanen ay 35 ang namatay sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama't ina, 3 mga kapatid na mga lalaki, pati na mga uncle at mga pinsan niya ay hindi nakaligtas dito. Sa side naman ng lalaki ay 20 na mga kamag-anak niya ang namatay at patuloy pa itong nadadagdagan sa paglipas pa ng mga araw. Ayon sa investigasyon, malaki ang naging kasalanan dito na organizers ng nasabing kasal dahil hindi nila naisip na hindi dapat nagkakaroon ng pagsindi ng fireworks sa loob mismo ng nasabing venue. Sinisisi rin ng mga nag-iimbestiga ang kawalan ng fire extinguisher at sprinklers sa nasabing hall. At wala rin daw fire exit ang nasabing pinagdausan ng selebrasyon, kaya ang nilabasan lamang ng mga tao ay isang maliit na pinto lamang. Isa rin daw sa mga naging dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy ay dahil sa malakas na hangin noong gabing yun. Marami nga ang rumispondeng mga bumbero sa nasabing sunog, pero marami din sa mga ito ang hindi gumana ang mga fire hose. At ang huli, nakita nila na puro substandard ang mga materyales na ginamit sa nasabing hall. Nasilip din ng mga nag-iimbestiga na sobra-sobra sa itinakdang dami ng tao ang Al-Haytham Hall. Dapat kasi ay 500 lamang ang capacity nito, pero ang dumalo noong gabing yun ay halos 1,000 katao o mga guests. Isa sa mga nakaligtas ay ang DJ na pinsan ng groom. Panandali ang nagpahangin muna daw ito sa labas ng nasabing hall. Nagulat na lamang daw siya noong makita niya na nasusunog na ang reception. Ang nakakapangilabot dito ay nakatanggap pa raw siya ng text mula sa kanyang kasintahan na nasa loob nito. "Mahal, mamamaalam na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Mukhang hindi na ako makakaligtas dito." Hanggang sa nakita niya noong maapula ang apoy ang kasintahan sa isang sulok ng hall na wala ng buhay. 17 mga katao ang inaresto dahil sa pangyayari, kasama na dito ang may-ari ng hall dahil sa marupok na yari ng gusali at mga organizers ng kasal na naging pabaya sa pag-oorganisa ng nasabing event. Kaagad din ay pinag-utos ng Prime Minister ng Iraq na inspeksyonin ang mga establishment, lalo na mga lugar na pinagdadausan ng kasiyahan at maraming mga tao. Hanggang kalaunan ay hinatid na sa huling hantungan ang mga naging biktima. Hindi matanggap na mag-asawa na ganito ang nangyari sa kanilang kasal. Ang kasal na sana isang masayang pagdiriwang ay nauwi sa masamang trahedya. Kung kayo ang tatanungin ko, sino sa palagay nyo ang may pananagutan sa nangyari? Saan nga ba nagkamali ang mga taong nag-organize nito? I-komento nyo lamang po sa ating comment section. Maraming salamat po.